Brother Lee, tatanong ko lang po, kung bakit hindi po kayo tumatanggap sa kapatid? Basta lang naman po, may pinag-utos po sa Hindi Biblia. tumatanggap sa... Hindi po kayo tumatanggap sa hindi kaanib ng abuloy. Gayong sa kasulatan po, nauutos po na nagbigay po ng isa puso, kagaya po ni kasi po, nabasa ko po yung pangyayari po kay Pedro, sa mga apostol niya po, iniutos po ni Jesus na magsiyaan kayo sa mga malapit na bayan, magsipangaral kayo. Huwag kayong magdala ng supot o pagkain man, o pang-ano man. At kung sino sa inyo tumanggap, ay ipagpapalain ko. Ngayon po, bakit po hindi po kayo puntahan natin yung sinasabi mong talata, ano? Opo. Pakinggan. At samantalang kayo naglalakad, ay magsipangaral kayo. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Ayun. Kanino sila pupunta? Saan po? Yung sa mga manggagawa po ba? Hindi, kanino sila pupunta? Kanino sila mangangaral? Sa hindi po nila kaanib. Hindi, kaanib yun. Kaanib po ba yun? Pakinggan mo, ha? Apo. Umpisa natin sa umpisa. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi bagkus, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Kita mo, ang pinapapuntahan mga tupa sa Israel. Kapatid nila yon sa pananampalataya, nangaligaw lang. Yung mga hintil, huwag niyong pupuntahan. Yung mga taga-Samaria, wag. Kanino sila kakain? Doon sa kapwa nila tupa. Yung mga iba diyang matatakaw, kahit hindi nila kapwa tupa, nilalamunan. Yung mga pastor na matatakaw. Masama yun. Alam mo kasi, ang dapat magpakain sa tao, pastor. Tingnan mo si Kristo, pinakakain na tayo ng espiritual, tapos nung magutom yung mga tao, pinakain pa ng material, di ba? Nung meron 5,000 sumunod sa kanya, walang makakain, walang mabibilan. Ginawa ni Jesus, kinuha yung tinapay ng baon ng bata, saka yung isda, pinagputol-putol, pinakain niya ang 5,000 katao. Alam mo? Ngayon, makakakita ka ba ngayon ng pastor na nagpapakain sa taong nakikinig sa kanya? Sila ang nanghihingi ng sobrit ng pera para sila lumamon, mga pastor na walang hiya. Dapat baliktad eh. Ang pastor ang nagpapakain sa tupa, pwedeng pakainin material at espiritual lalo na. Pero yung tao pinuntahan mo, aasahan mong kakainan mo, pangit yun. Ang pastor masela na gampanin nyo. Awal ng Diyos kahit kanino kumain ka, doon ka pupunta sa mga tupang naligaw sa Israel. Pero sa mga hintil, huwag kang pupunta ron, sabi. Sa mga hindi ka panampalataya. Kaya kami, kapatid, ang aming paniwala, sabi ng Diyos, pag ang kaaway mo nagutom, pakanin mo. Ako, paniwala ko yon. Kaaway kita, pwede kitang pakanin, Pero ako, hindi ako pwedeng kumain sa'yo. Bakit? Baka mamaya galit ka sa akin, wala naman sa akin yung kalooban mo dahil kaaway kita. Bawal sa akin ng Diyos kumain sa'yo. Pakinggan mo. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ninasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain. Bakit? Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Tamo, di bawal makikain doon sa mga taong ang puso niya wala naman sa iyo. Hindi naman taos puso. Paano mo aasahan yung kaaway mo na pakainin ka ng taos puso kung hindi naman siya Kristiyano? Pero kung Kristiyano ka, utos naman sa'yo, pakanin mo ang kaaway mo. Kaya yun lang ang pagkakaiba namin sa ibang mga relihiyon, naniniwala kami na pwede kaming gumawa ng mabuti sa aming kaaway. Pakainin namin ang aming kaaway.
Pero may bawal naman sa amin na kumain doon sa mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ayun. Kaya ang mga ngaral ng Diyos, maselan. Hindi bale kung pare-pareho lang tayong mga members, hindi naman mga ngaral, okay lang. Di ba? Pero ang mga ngaral may mahigpit na bilin ng Diyos. Kakain ka lang doon sa mga tupa. Huwag kang kakain doon sa hindi tupa. Brother Eli, paano po yung sinasabi po sa sa gawa ng 25, talatang 35 na mapalad yung mga nagbibigay? Paano po mga pagbibigay? Halimbawa po, isang tao Ang mapalad na nagbibigay, yung nakakaunawa ng katwiran ng Diyos. Oo nga po, ganito na po. Yung Kristiyanong tinutukoy doon. Ganito po, halimbawa hindi pa po kaanib sa iglesia, pero isa po ang diwa sa pananampalataya. Kasi po, nananampalataya po yung tao, kasi naniniwala po siya sa aral na inaaral sa kanya at itinutupad niya po yun. Dahil hindi pa po siya kaanib. Paano po siya makapagbibigay kung hindi po siya... Di entayin mo siyang maging kaanib. Hintayin po. Dahil kung talaga sumasampalataya ka, aanib ka. Di entayin mo, huwag ka pabigla-bigla. Ngayon mo lang nakita yung tao, tatapatan mo na ng supot. Hindi Kayo po sinasabi po na tumulong ka sa nangangailangan. Yung po sinasabi sa isang Ang talata. sinasabihan nun, Kristiyano. Siya. Alam ng Kristiyano ang gagawin niya. Kasi po, nagugulo po kasi, alam ko po. Hindi ka dapat magulo dahil ganito yon. Ang utos kasi ng Diyos sa Kristiyano, unang-una pag-ibig eh. Pati nga kaaway, pinapaibig eh. Kaya hindi magulo yun. Ibig sabihin nun, ang lahat ng pag-aalaala at paggawa ng kabutihan nasa isang Kristiyano. Ngayon, huwag ka maghihintay ng ganti sa iba. Kasi kaya po lang po naitanong dahil alam ko po yung mga suliranin yung iglesia niyo po. Oo, mahirap kami kasi. Pero sa kabila ng aming kahirapan, hindi ko maaatim na magdagdag ako ng sinasabi sa Biblia. Salamat po. Alam mo, kapatid, siguro maganda, Direktor, pakipakita mo lang ito sa TV, Alam mo ba dito sa amin may nagpapadala ng pera buwan-buwan? Hindi naman nagpapakilala, hindi naman namin alam kung kapatid namin. Nanawagan na ako, inuulit ko ulit ang panawagan ko. Pakinggan mo ito, o tignan mo ito kapatid. Naiipon ng pera mo, nawawala sa sirkulasyon. Napakarain niya ng pera. Buwan-buwan nagpapadala siya. Hindi naman namin siya kilala, kaya hindi namin ginagamit yung pera niya. Wala namang return address para maisoli namin. Kaya ang pakiusap ko sa iyo, kung sino ka bang nagpapadala, tigilan mo na. Kung gusto mong mapakinabangan yan, magpakilala ka. Kung hindi ka magpapakilala, mananatiling wala sa sirkulasyon ng mga perang ito. Hanggang ngayon, naiipon namin, tinamot, napakarami na. May nagpapadala, money order. May nagpapadala, cheque. Nung minsan, may nagpadala sa akin 300,000 na cheque. Hanggang naging stale check, hindi ko idiniposito dahil labag sa aming prinsipyo yun na tumanggap kami ng offering sa hindi namin kilalang tao. Kasi yung offering, maselan yun Pakinggan mo sa 15 ng Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Halimbawa, nag-o-offering drug lord o kaya waiting lord. Alam mo ngayon, ang pinagkakakitaan, 3 Alam mo, malaki sa pagkakitaan ngayon? Apo. Maging drug lord ka, o kaya gambling lord, o kaya praise the Lord. Yung tatlo ang pinagkakakitaan malaki ngayon. Malalaking racket yan ngayon. Ngayon, kung halimbawa ang mag-o-offering, halimbawa, 5 milyon ang binigay sa'yo, matutukso ka ba dahil malaki? Kung ang nag-o-offering, drug lord kasuklam-suklam sa Diyos yun O kaya, gambling lord, nag-o-offering, kasuklam-suklam sa Diyos. Pag tinanggap ko yun, madadamay ako. Pati ako masusuklam sa akin ng Diyos. Kaya kami hindi tumatanggap ng pera sa hindi namin kapanampalataya dahil hindi namin sila kilala. Salamat po. Maraming salamat.